Na-brainwash ka na ni Amy. Yung kanyang pambobola, pangmamangga, yung kanyang pagdaan sa karisma. Nabola ka. Hindi eh. Sinasakyan ni VP Sara Duterte si Amy. Sinasama niya para talaga, hoy, ibalik mo yung tatay ko ha. Kasi yung kapatid mo may kasalanan. Alam mo, nung napakinggan ko to, sabi ko, tama yung wild guess natin. Tama yung ano natin, yung nasa isip natin. Na ganun nga ang nangyayari. Kasi hindi ko mapagtanto eh, ladies and gentlemen. Ito, I'll be honest with you ha. Wala ko itatago sa inyo. I'll be honest with you. From the bottom of my heart. Hindi, ayokong magtago. And hindi naman sa wala akong pakialam kung may masaktan. Pero masasaktan yung iba. Kahit po ako eh. Yung naalala ko yan, I was in Japan. And yung unang-unang pagsama ni VP Sara Duterte kay Senator Amy, ano rin ako eh, na-disappoint, na-frustrate, na-inis. Totoo ito. This is the feeling. And I know from your heart, ganyan din ang naramdaman ninyo. Di ba? Kasi ang daming nagtatanong sa akin nung time na yun, bakit ganon? Ganyan. Hindi ko naman masagot kasi hindi ko rin alam. Di ba? Hanggang inisip ko, and I tried to talk to people with wisdom pagdating sa issue na ito. And napagtanto ko, na-conclude ko sa sarili ko na maybe, kasi ilang beses sinabi ni VP Sara Duterte that I will not endorse. Ilang beses niyang pinaringgan yung manga. Di ba, naalala niyo yung mga TikTok pa siya doon? I-rewind natin. And yung mga yun, hindi yun slip of the tongue. O ibig sabihin, hindi po yun yung nasambit lang niya. Ginawa niya yung video eh. So talagang alam mong, andali. Malaman ito, merong itong itinanim sa puso. And because of that, nagtaka ako bakit biglang, all of a sudden, biglang isinasama si Senator Amy. Di ba? Ito yun. Ladies and gentlemen, ito yun. She's now saying publicly, Amy, ibalik mo ang tatay ko dahil yung kapatid mo ang nagdala sa dahig. Alam mo, matindi yan. Hindi biro yan, mga kababayan. This is not even hindi siya threat eh. Kasi ang threat di mo ginawa eh. Ito, ginawa niya na eh. Di ba? Ito talagang sinasama kita para ibalik mo ang tatay ko. Oo, dinaan niya sa biro. Pero in a very sarcastic way. Paano ko nasabi? Hindi pa siya doon natapos. Tinuloy niya pa. Di ba? Oh. Di ba? Ako ba din naghatod sa iyahan dito? Dili man. Dili man ha? Dili man ikaw naghatod. Di ba? O, iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik anak dito sa mua sa Davao. Yun, grabe. Alam mo, malupit ito. Sobra sabi ko, antindi nito, Brad. Antindi nito. Pag hindi mo naintindihan nito, isa lang masasabi ko sa'yo, sigurado ako from your heart, Amy-natics ka. Nabudol ka ni Amy. If you think this is a compliment to Amy Marcos, isa lang ibig sabihin nito, nabudol ka ni Amy. Na-brainwash ka na ni Amy. Yung kanyang pambobola, pangmamangga, yung kanyang pagdaan sa karisma, nabola ka. Hindi eh. Sinasakyan ni VP Sara Duterte si Amy. Sinasama niya para talaga, hoy, ibalik mo yung tatay ko ha. Kasi yung kapatid mo may kasalanan. Ito pa, dagdag niya. Kaya dala-dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit?
kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siyang mga 8-9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw! Oh, yun, grabe. Panalo talaga. Yan ang tinatawag na matinding sarkasam eh. Talagang ikaw ang magsoli. Ikaw, kasi yung kapatid mo may kasalanan. Ikaw! Anak ng tutsa. Ang lupit nito, ladies and gentlemen. Pag hindi mo nakuha to, bobo ka talaga. Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya. Kita mo ang lalim nun, para siya naka-hostage. Oh, bakit naka-hostage? Ano ba ang definition mo ng hostage? Ang hostage, merong kapalit. May pinanood nga ako ngayon sa Netflix yung basta yung African American na babae na accidentally na hostage siya yung mga taga-bangko dahil kinukuha lang niya yung paycheck niya. Tapos nung sinasabi niya na yung negotiator pinapalabas na siya, sabi niya? Isa ang kondisyon ko. Kailangan yung pulis na nanggipit sa akin sa traffic na pinagsimulan ng bad day ko kaya nandito ako ngayon sa bangko, kailangan yung paalisin dyan kasi papatay na ko nun. Ano ibig sabihin ng hostage? Merong kapalit. Yeah? Unless yung kapalit na yon ay maibigay, tsaka ko pakakawalan yung hinostage ko. So, very basic yan. Hostage means may kapalit. So, ito nga yung sinasabi ni VP Sara Duterte dito eh. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Tanungin ko kayo, mga kababayan. Ito, yes or no lang ah. Parang camera to eh. Yes or no lang to. Ha? Bibitawan ba ni VP Sara Duterte si Amy Marcos? Yes or no? Sige na. Sige nga, magkomento nga po kayo. Bibitawan ba ni ni VP Sara Duterte si Senator Amy? Yes or no? Sige na, i-comment nyo na ngayon. Oh, ano ba ginagawa mo? Abay, mag-comment. Sinabi ko mag-comment eh. Pag sinabi ko, gawin nyo. Nood kayo nanood ah. Ano nga? Oh, sige na. Yes or no lang naman eh. Bibitawan ba ni VP Sara Duterte si Senator Amy Marcos? Yes or no? Padaliin pa natin ang tanong. Isasama ba pa rin ni VP Sara Duterte si Amy Marcos in the future? Isasama pa rin po ba niya? O bibitawan niya na in the future? Yes or no? May posibilidad ba na bitawan ni VP Sara Duterte si Senator Amy? Yes or no? Based sa kanyang sinabi. Di ba, sigurado ako maraming sumagot dyan. Yes. O yan, nababasa ko, may sumusulat pa ng yes. O yan, o. O, di ba? Nakikita ko, nararamdaman ko. Even if na to. O, di ba? Kung bibitawan siya, anong kondisyon para bitawan siya? Pag pinalaya niya na, o pag naibalik niya pala, sorry, not pinalaya, pag naibalik ni Amy si Pangulong Duterte. So, if that is the case, ano ang ginawa ni VP Sara Duterte kay Senator Amy? Nagpagamit ba siya? O siya ang nanggamit kay Senator Amy? Yes or no? Kayo na ang sumagot. So, darating ang panahon, tulad ng sinasabi ko,
'Di ba? Tulad ng sinasabi ko nung nakaraan at ngayon na ine-emphasize ko na someday maaari na bitawan ni VP Sara Duterte si Amy Marcos. Two things that would possibly happen. One, pag napauwi niya na si Pangulong Duterte, or maybe pag wala siyang nagawa. But one thing is for sure. That is the reason why laging nakabuntot si Amy. It is not because magaling siya, maayos siyang public servant. Hindi, walang ganun. It is because, only because, may utang si Senator Amy. Ano yun? Yung kanyang ama. Pinananagot niya sa simpleng yung pamilya nila o ang mga Marcos ang nagdala kay Pangulong Duterte sa The Hague. Naintindihan na natin. Ako, naintindihan ko na. Nung lumabas ito, kaya pala talaga. Kasi iba yung packaging ng iba eh. Gago! Lalo na yung mga Iminatics vloggers. Iba yung packaging nila eh. Tapos pagbabayarin ko pa yan ng fish head curry mamaya. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Naku po, lasing. Andali, lasing ba o overdose? Magkaiba kasi yun eh. Hindi, totoo magkaiba. Iba yung lasing sa kapangyarihan at saka overdose sa kapangyarihan. May bago ng terminology ngayon. Yung lasing, alam naman po natin yung lasing, di ba? Yung talagang wala na maisip na tama. Di ba yung lasing? Alam niyo naman yung lasing. Yung mga asawa niyo, lagi lasing yan. Pero iba yung na-overdose o kaya yung sabog. Hindi pala overdose. Sorry, not overdose. Sabog. Iba yung lasing sa sabog. Sabog sa kapangyarihan. Ano ibig sabihin nun? Yan na yung mga demonyo. Hindi kasi kahit pa paano, yung mga lasing, maraming klase ng lasing di ba? May lasing na tumatahimik lang. O may lasing na umiiyak. Iyak ng iyak. Marami kong kakilalang ganun eh. Iyak ng iyak pag lasing. Yung iba naman, nakakatulog. Yan ako. Pag nalasing ako, tulog ako eh. Pero actually, minsan lang naman yun. Siguro mga once every 3 years. Nakakatulog. Yan ang di ba? Pero iba yung sabog. Ano yung sabog? Ibig sabihin nun, sobra yung hit mo, di ba? O sobra yung pulburon mo, di ba? Sabog nga eh. Ano ang pinagkaiba ng lasing sa sabog? Ang lasing, minsan, alam mo yun, hindi na makagawa ng tama. Hindi na makapagmaneho, lasing. Pero ang sabog, hindi lang sa hindi makapagawa ng tama, pero puro kasamaan ang ginagawa. Diba? Yun ang pinagkaiba nun. Ibig sabihin, pag ikaw sabog, di ko pa naranasan. Pero marami tayong kakilala niyan sa kanto. Di ba? Ano ginagawa mo? Pumapatay ka, gumagahasa ka, nagnanakaw ka. Lahat, gagambalain mo nang naninira ka ng gamit kasi nga, sabog. Tama, mali? Ngayon, hindi na sapat yung salitang lasing sa kapangyarihan sa mga nakaupo sa gobyerno. Bakit? Hindi lang sa hindi nila ginagawa yung tama, sabog pa sila. Bakit? Gumagawa pa sila ng kasamaan sa kapwa. Gago! Kasi kung lasing ka lang, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ako gagawa ng trabaho ko sa gobyerno. Magpapakayaman lang ako. Bahala kayo. Ganon. Ang lasing sa gobyerno, ang lasing sa kapangyarihan. Pero ang sabog sa kapangyarihan, andali, kikidnapin ko siya, Ganito. Kakasuhan natin si ganito. Imbentuhan natin ng mga kaso mga ito. Di ba? Yan ang sabog sa kapangyarihan. Ay, sus, sabi ko sa inyo.
Magkaiba 'yun. Kaya hindi na ho ano hindi na nasasapat yung salitang lasing sa kapangyarihan ng mga nasa gobyerno, mga sabog na sa kapangyarihan. Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng iilan lamang. To them, we are a hindrance, an obstruction to the path of their personal ambition, an enemy they must eliminate to clear their way. Napanood nyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Yun po ang kabuuhan ng explanation ng sinasabi ko. Hindi ko po napanood, pero panoorin nyo. Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. Ma'am, sino po nagpaliwanag sa inyo? Yung mga eminatics? Biro lang po. Biro lang, Madam BP. Biro-biro ko lang, ha? The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hand of God that will move in ways we cannot comprehend at this point. Justice bends to the truth, and we are ever more resolute in our fight for the Philippines. Kalayaan, kinabukasan, yung ating KKK, kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. At naniniwala akong maipapanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. Maipapanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis. Tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan. Mga kababayan, alam na natin lahat kung ano ang problema ng ating bayan. Dahil nagrereklamo tayo araw-araw. Kami na nandoon sa Pilipinas, nararamdaman namin araw-araw. Example na lang, yung tagtag ng EDSA araw-araw. Kaya ang consultation namin ngayon, Oo nga, ano? Bakit napansin ni Madam yun? Nagmumotor kaya si Madam sa EDSA? Hindi kasi, alam mo minsan, makakalimutan mo na yung mga dumadaan sa EDSA. Makakalimutan mo na pag nakasasakyan ka. Pero pag nakamotor ka, ramdam mo yun. Tsaka iniilagan mo yun kasi delicate yun eh. Kahit naka-big bike ka, delicate yun. Ay, hindi porque naka-big bike ka pagka intindi ng tagtag, may bakal. Saka nakakita sa highway, may bakal na nakausli. Oo, nakaangat yung bakal. Tapos, sana nga yung kumbakal, kapiraso lang na pwede mo lang dadaanan. Tsug, hindi. Yung parang utot lang. Hindi ganun eh. Talagang yung malaki siya, malaking bakal na nakaganon. Tapos dagdag, ganun ka ba? Bagamat sa utot ba, yung maliit lang, ganun eh. Ito hindi eh. Ramdam mo, brad eh, di ba? Ang tataka ka talaga ba? Ano nangyari sa Pilipinas? ay hindi kung ano yung reklamo, kundi kung ano yung naisip ninyo. At nakita ninyong solusyon. Nakita ninyo sa ibang mga bansa. Kung saan kayo ay nanirahan, kung saan kayo ay nagtrabaho. Whether by choice or by force, you have lived and worked abroad.
You have witnessed effective systems and thriving communities. What best practices from other countries should be adopted in the Philippines? What changes would you like to see for a better future? Sa konsultasyon na ito, nais naming marinig mula sa inyo ang inyong mga karanasan sa ibang bansa upang mabago natin ang direksyon ng ating bayan. We should demand change. We should fight for change. Ang araw ng kalayaan ay maging inspirasyon sana natin para patuloy na maging tapat na mga Pilipino. Tulungan po natin ang Pilipinas, huwag tayong mapagod sa pakikipaglaban para sa magandang kinabukasan ng ating mga pamilya, lalong-lalo na ng ating mga anak. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.